Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mula dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Dyan po sa Zamboanga, at dyan po sa labas po ng bansa sa Mexico. Muchas gracias Mexico, muchas gracias Zamboanga. Okay po, bago po ako magpatuloy po, ako po muna po yung magpapasalamat po sa ating mga subscriber, sa aking mga supporters at sa aking mga viewers na rin. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy sa pagpatronage sa pagtangkilik o sa panonood po ng aking YouTube channel, mga video sa aking YouTube channel. Bagamat po ito'y bago pa lamang po at ito'y hindi isang maliit pa lamang po. Sa inyong tulong, I hope na ito'y lumaki at mag-grow sa inyong tulong katits. Alam ko hindi niyo ako pababayaan mga katits. Okay po mga katits, ang aking tema pa lang aking YouTube channel po ay analyzing and decoding po ng mga treasure symbols, treasure sign, and treasure markers mga katits. Okay po mga katits, ako po ay nagpapasalamat po sa mga bagong subscriber at mga bagong followers na rin at bagong viewers na rin mga katits. At yung gusto po palang magpapadikod at magpapanalisa sa mga treasure symbols, treasure sign, and treasure markers, pwede niyo po ipadala sa aking Facebook page. Ang aking pong profile po doon ay Alejandro Sanchez na naka-seed po ako doon naka-sunglasses po. Kasi marami po akong kapangalan na Alejandro Sanchez na lumalabas po doon. So hindi lang po ako mag-isang Alejandro Sanchez. So napakadami po sa Facebook. At ang inyong pipiliin po doon, yung Alejandro Sanchez na naka-seed o naka-sunglasses po ako doon mga katits. So ang gagawin niyo po muna ay kailangan friend muna tayo. Kailangan i-add friend niyo ako para po makapasok po kayo at na-send niyo po ang inyong mga treasure symbols, treasure sign at treasure markers na gusto niyo pong ipadikod o ipa-analisa po sa akin. At maraming pala salamat po sa mga katis po natin na nauna nang nagpadikod po, nagpa-analisa ng mga treasures, symbols, signs and markers. At ito naman ay atin naman natugunan at yung iba naman ay natugunan po natin through sa metal detector ang gold locator mga katis. Sa pag-analisa kasi mga katis na wala tayong treasure hunting equipment, medyo po may kahirapan na nagbabase lang po kasi tayo sa mga kanyang pinpointers po, sa mga arrowhead, saan po yung naka-point po yung kung ano po yung naka-image po mga katis. So ito po isang tuloy na po tayo sa pagdidikod. Isang snake na naka-engrave po ngayon sa isang bato mga katits. Ito po ipinadala po upang ito'y nagpatuloy sa pagdikod kung sa alin po o saan po pwedeng silang magtisdig o pwedeng malukit po yung item na ito'y isang legit po na treasure markers o treasure sign na ito'y isa pong ahas o isang snake mga katis. So ito po, unang-una po ang ginagawa po natin, ito po yung nakaturo po sa bandang east na naman po mga katis. So sabi ko nga, ang Japanese po, ang Korean at mga Chinese soldier, mahilig po dyan talaga lalong-lalo na ang Japanese. Mahilig po dyan sa east na porsyon, sa east banda, sila naglalagay po ng items. Kaya minsan po, yung mga naka-retrieve na nakasumpong na mga katiis po natin ay sa bandang east po madalas nakahukay po sila ng item. At ito'y mayroon treasure marker na ito'y nakaturo doon. Tumpak naman po ay nakaturo doon sa bandang east area o portion mga katiis. Okay po, so ito po yung pinadala po sa atin ay isang snake na image snake po na ito'y naka-engrave sa nakaguhit po sa isang bato mga katiis. So tingnan nyo po yung distansya po sa layo po ng 1-3 hanggang 7 meters po or pwede po hanggang 3 hanggang 5 meters. Kasi nga po at hindi na tingin po itong treasure marker na hindi magaanong kalakihan mga katis. Not unless kapag ito'y malaki na hindi kaya i-remove, hindi kayang alisin po ng 3, 4, 5 katao, 10 katao,
minsan kahit yung heavy equipment po, hindi na kayang alisin yung pinaka treasure marker. Ito na po ay tinatawag na po natin na isang big boulder markers mga katits, na ito ay pwede pong lumalayo na po ang distansya yan. Mayroon ng tinatawag na 1 hanggang 10 meters hanggang 15 meters po ang layo po, at doon po gagamit na po yan ng mga tinatawag na countersign o tinatawag na coordinated markers katits. So ngayon po, alam niyo po mga katits na kapag malaki at kapag isang big boulder markers na mga katits, at ito po hindi na kayang alisin po, na kayang i-remove, hindi na kayang alisin po ng tao, at kahit even yung isang heavy equipment, ay ito po ay tinatawag na po natin na big boulder markers, at ito po ay nagtuturo na po dyan sa medyo malayong distansya. Okay po, yung pangalawa po mga tits, yung opposite naman mga tits ang ating titingnan. So, sabi ko nga, may mga strategic system po ang ginagamit ng mga Japanese, na ito, kunyari nakaturo sa east, yung pala ang item ay nasa west. Yung nakaturo, yung item sa north, yung pala ay yung arrow, yung sa north, yung palang item nasa south. So minsan reverse po ang pagbaon po ng kanilang item mga katis na binabarid mga katis. Okay po, tignan nyo rin po yung bandang east o sa rather west mga katis. Sa distansya, sa ganun din po, 1 hanggang 5 hanggang 7 meters po din ang layo. Na baka po mayroon pong tinatawag po yan na countersign o tinatawag na coordinated markers, na ito po ay mayroong nakaguhit din na sa mga small stone. Pwede pong gumagamit din kasi yan ng mga punong kahoy, old century tree, at doon inukit po inukit po yung image po ng ahas. Dahil nga ahas nga po ito, at image ahas yung kanyang pinaka-marker sign. At yun po ay tinatawag na counter sign. Pag sabang counter sign kasi ay kapareho at kahalintulad po ng sign po kung alin po yun doon na hindi ganong lumayo, hindi ganong kalayuan, na pwede nga 1, 5, 7 mga katis hanggang 7 meters mga katis. So, then mga katis, as well as yung north area, ganun din po ang inyong gagawin. 1 hanggang 5 to 7 meters din, i-check nyo po dyan katiis, baka po mayroon yan tinatawag na countersign o tinatawag coordinated marker sa katiis. Yan po, kasi nga ang mga ganitong treasure markers po ay minsan po ay linalabas po nila, minsan linalayo nila ng hindi naman gaanong kalayuan po. So, sabi ko nga, distansya lang po niyan ng mga 1, 5 hanggang 7 meters po. Kapag ito'y ang treasure marker ay maliit lang po ang ates. So, yun po, yung mga giveaways naman po yan ay sinasabi natin maliit lang po, pero valuable yan mga katiits. Kasi nga may mga small gold bar, may mga gold coins, may mga silver coins, may mga relics, ay ngayon po ay napaka-valuable na po yan at napakamahal na po yan mga katiits. Na pwede pong millions na rin po ang halaga niya mga katiits. So, iba't ibang talaga mga katiits kapag mayroon kang treasure hunting equipment like metal detector, ang gold locator, at quick kasi na malukit po yung item mga katiits. So, yung south portion din mga katiits sa distansya na 1, 3 hanggang 7 meters din, 3, 5, 7 ang inyong titingnan po sa bandang south area, na baka po mayroon niyang tinatawag na countersign o mayroon niyang tinatawag na coordinated marker mga katiits. So yung apat na sulok katiits, huwag niyong kakalimutan, i-check po ng metal detector or gold locator mga katiits ang sulok na yan, yung apat, north, south, east, and west mga katiits. So yan po yung isa po sa paghahanap po ay hindi basta-basta po, kasi nga sa tulad po sa analyzing po, sa pagdecode lang po ng mga sign and symbols po, ay tayo po ay nagbabase lang po talaga sa mga naka-pinpoint po, tulad po yung itong ahas, itong snake, kung saan po nakaturo, at ito po ay may kasama pang dila nga nakaturo sa bandang east mga katiits. So kaya nga yung una ay yun yung ating inuna muna, yung bandang east. So yung apat na sulok, huwag yung kalimutan sa pagdetect po ng metal detector or gold locator
yung apat na sulok, North, South, West, and East, mga katiis. So yun po yung inyong bantayan po mga katiis. Or huwag niyong kaligtaan mga katiis, pag-check po yung pinaka-markers mismo, posible po may tinatawag niya na rack and close items. Pwede niyong pugpugin po ng martilyo, pwede niyong pugpugin po ng maso or hard stone po yung pinaka-markers nito kasi nga posible po mayroon pong tinatawag na rack and close items na pwede pong may mga giveaways po dyan sa mismong pinaka-markers. Pwede nyo pukpukin po ng martilyo, ng maso, o medyo matigas po na bato. Alam nyo mo po, pag pinukpok nyo yan, ang tunog po, pag solid, intact po, solid po yung tunog. Minsan po, ampaw. Pag sinasabing ampaw, maluwag po yung ilalim. Posibleng mayroon po yung laman, yung pinaka-markers yung mga katiis. So, madalas po, may nakakuha po natin ng mga treasure hunter po natin na kasama ay dyan po yung item na nasa pinaka-markers lang para mga katiis. So, yun po ay dapat po natin na kalimutan sa pag-check mo mismo ng pinaka-markers at sabi ko nga, pwede nyo pukpukin ng bato, ng martilyo, ng maso, para ito malaman nyo kung ito'y solid o ito ampaw. Alam mo, pag solid ay solid, siksik yan. Pag sinabing ampaw ay hindi yan. Ibig sabihin, maluwag yung ilalim, pwede pong may laman po o may something po yung ilalim mga katiits. At marami po mga katiits na nakakuha niyan mga katiits na mismo po sa treasure marker sign mga katiits ay yung item. Okay po, yung bago pa lang sa aking YouTube channel, favor lang po, please subscribe and don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa mga video kung ipapalabas po mga katiits. Muli, maraming salamat po sa mga subscriber ko, mga followers ko, at mga bagong viewers na rin, bagong subscriber, mga bagong followers. Thank you so much for supporting me na ito po ay aking small channel ay sana po lumaki at mag-grow sa inyong tulong katiits. Okay po, sana po tayo pagpalayan po ng buong may kapal na tayo po ay mga treasure hunter dito po sa Luzon, Visayas and Mindanao at dyan po sa labas po ng bansa ay tayo po yung bigyan na po ng mga treasure item nating ninanais. Maraming salamat po muli. God bless us always.